Si Saltanat Nukenova ay ipinanganak sa Kazakhstan noong taong 1992 mula sa isang marangyang pamilya. Ang kanyang lolo ay isang pinarangalan na guro at may paligsahang judo na ipinangalan sa kanya bilang parangal. Ang kanyang ama ay nagtaguyod ng isang matagumpay na negosyo, at ang kanyang tiyuhin na si Kiron ay nagkaroon ng kapansin-pansing karera sa politika bilang gobernador. Binigyan siya ng kanyang pamilya ng walang sawang suporta at pinunduhan ang kanyang edukasyon, kabilang ang kanyang pag-aaral sa universidad sa Inglaterra, kung saan siya nagkaroon ng interes sa psikolohiya, astrolohiya, at meditasyon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, matapos ang isang maikling panahon sa industriya sa bangko, nagpasya si Saltanat na tuparin ang kanyang mga hilig sa psikolohiya at astrolohiya. Kumuha siya ng iba't ibang kurso sa astrolohiya at nagsimulang mag-alok ng personal na konsultasyon na mabilis na sumikat. Ang kanyang kakayahang pagsamahin ang psikolohiya sa mga pangkomunidad na kaganapan, kung saan iniimbitahan niya ang iba pang mga eksperto sa kanyang larangan, ay lubos na nagpalakas ng kanyang reputasyon. Eksklusibo siyang nagbigay ng serbisyo sa mga kababaihan o mag-asawa. Ngunit hindi kailanman sa mga lalaking single. Nakamit niya ang pinansyal na kalayaan. Hindi kailanman humihingi ng pera mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga ambisyon ay maging isang TV presenter at YouTube personality. Mga pangarap na buong sinusuportahan ng kanyang pamilya. Inalala ng kanyang kapatid na si Atek ang kanyang hindi makasariling kalikasan. Binanggit ang isang pagkakataon kung saan tinulungan niya ang isang kaibigan na makatakas sa isang mapang-abusong asawa bago pa man nagsimula ang kanyang karera. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng buhay ni Saltanat nang maging labis na interesado si Kuandi Bishimbayev sa kanya. Matapos makita ang kanyang Instagram sa pamamagitan ng isang mutual na kaibigan, sa kabila ng kanyang interes, tinanggihan ng assistant ni Saltanat ang kahilingan ni Kuandi na magpa-appointment dahil hindi siya tumatanggap ng sesyon para sa mga lalaki. Isang babae na nagngangalang Camila, na nagsasabing may kasama siyang lalaki, ang nagpabook ng sesyon, ngunit dumating mag-isa. Isiniwalat na isang mutual na kaibigang lalaki ang nais makipagkita kay Saltanat. Nakakuha si Camila ng personal na numero ni Saltanat at ibinigay ito kay Kuandi. Simula buwan ng May, taong 2022, nagsimulang magpadala ng mga text si Kuandi kay Saltanat at patuloy na nagsumikap na makipagkita sa kanya. Si Saltanat, na nakatuon sa kanyang trabaho at pag-aaral, ay tinanggihan ang mga panliligaw ni Kuandi ng higit sa isang buwan. Noong buwan ng Hunyo, hindi pa rin siya handa para sa isang relasyon. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagkita sina Kuandi at Saltanat sa kanyang paboritong lugar, at nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa psikolohiya, na naging daan sa kanilang pag-iibigan. Ilang buwan ang lumipas, inimbitahan ni Kuandi si Saltanat sa isang konsyerto ni Valery Mizzi, at noong buwan ng Oktubre, bumisita sila sa isang kaibigan sa Baku, Azerbaijan. Matapos ang paglalakbay na ito, tila nahulog na si Saltanat kay Kuandi. Malugod niyang pinag-uusapan si Kuandi pagbalik at nagpahayag ng kagustuhan na tulungan siya sa mga mahirap na relasyon sa pamilya. Napansin ng kanyang kapatid na iniidolo niya si Kuandi, sa kabila ng komplikadong nakaraan nito. Si Kuandi Bishimbayev, ay noon ay edad na 43 years old, ay isang misteryosong tao na may nabigong karir sa politika at masalimuot na kasaysayan. Ang mga detalye ng kanyang nakaraan ay nananatiling malabo. Ngunit ang kanyang pagpupursigi at ang kanilang relasyon ni Saltanat ay nagpakita ng kanyang determinasyon. Sa kabila ng pagtulong sa iba na makatakas sa mga problemadong sitwasyon, hindi nakatakas si Saltanat sa pagkakabuhol kay Kuandi, na nagpakita ng isang trahedya sa kanyang buhay. Gayunpaman, si Kuandi, na pinalaki sa karangyaan at nag-aral sa George Washington University, ay nagkaroon ng mabilis na karera sa politika. Nagsilbi siya bilang isang tagapayo ng Vice President, at naging ministro ng ekonomiya noong taong 2016. Gayunpaman, bumagsak ang kanyang karera sa loob lamang ng 6 na buwan dahil sa isang hatol ng pandaraya. Sa kabila nito, bumangon siya muli sa loob ng 2 taon, nabubuhay mula sa kita ng mga negosyo ng kanilang pamilya. Dati siyang kasal ng 14 years at may 4 na anak. Ngunit naging solong ama at determinadong pakasalan si Saltanat bago mag-Disyembre taong 2022, sa kabila ng mga agam-agam ng mga magulang ni Saltanat, kabilang ang hatol ng pandaraya ni Kuandi.
Ikinasal sila sa isang tradisyonal na seremonyang kasakatan. Dahil sa luma at di-updated na impormasyon sa database, hindi opisyal na nairehistro ang kanilang kasal. Ngunit itinuring si Saltanat bilang kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, nakaranas si Saltanat ng pisikal na pang-aabuso mula kay Kuwandi. Nagduda ang kanyang kapatid na si Atek, at sinabihan siyang iwan si Kuwandi habang nasa honeymoon sila sa Maldives. Pinakita ni Saltanat kay Atek ang kanilang masayang pagsasama sa pamamagitan ng mga larawan. Nakalaunan ay ginamit ni Kuwandi bilang depensa. Gayunpaman, ipinakita ng mga abogado ni Saltanat ang mga palatandaan ng pang-aabuso sa mga larawang iyon. Noong buwan ng March 20, 2023, nagpadala si Saltanat ng mga larawan ng kanyang mga sugat kay Atek. Natatakot na burahin ito ni Kuwandi. Hinarap ni Atek si Kuwandi, na nagresulta sa isang away. Pagkatapos nito, ibinukod ni Kuwandi si Saltanat mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ipinagbawal siyang magtrabaho at ginawang financially dependent sa kanya. May mga kompromisadong video bilang pang-blackmail. Tinatakot siyang ilabas ito kapag iniwan siya. Naramdaman ni Saltanat na siya'y nakulong sa isang siklo ng pang-aabuso at takot. Kinumpirma sa korte na humihingi nga si Kuwandi ng mga video upang kontrolin siya. Ito'y nagbigay liwanag sa lawak ng pang-aabuso na kanyang tiniis sa kanyang huling mga buwan. Gayunpaman, nag-record ng malaswang video kay Saltanat para hindi siya ma-blackmail gamit ang mga larawan ng kanyang mga pasa. Nang maglaon, ginamit niya ang video na ito para kontrolin si Saltanat sa pamamagitan ng takot at pisikal na karahasan. Pakiramdam ni Saltanat na wala siyang magawa kundi sumunod, at inilarawan niya ang kanyang sitwasyon bilang walang pag-asa sa isang mensahe sa kaibigan. Noong huling gabi ng kanyang buhay, November 8, 2023, binigyan siya ng isang kaibigan ng tiket para sa konsyerto ng sikat na Russian na mga awit. Ang kanyang asawa ay isang malaking tagahanga, kaya tinanggap niya ang 2 tiket upang makasama ang kanyang kaibigan at madala ang kanyang asawa na si Kuwandi. Sa konsyerto, isang babae ang lumapit at humalik sa pisngi ni Kuwandi, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Dahil sa kasaysayan ng infidelity ng kanyang asawa, umalis sila sa konsyerto ng maaga at pumunta sa Bao Restaurant. Na-capture ng CCTV ang kanilang pagpasok at paglabas sa restaurant at ang kanilang pag-uusap sa harap ng gusali. Nagpatuloy ang pagtatalo at inakusahan ni Kuwandi ang kanyang asawa ng pagkapit sa mga nakaraang relasyon. Sa buong gabi, nagkaroon sila ng ilang pisikal na alitan. Karamihan ay hindi nakita sa kamera. Ngunit ang mga bagong pasa sa mukha ni Saltanat ay nagpapatunay ng mga bagong sugat na wala pa noong nasa konsyerto pa lang sila. Sa isang punto, tinawagan ni Saltanat ang kanyang kapatid at sinabing aalis na siya sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito ginawa. Inamin ni Kuwandi sa korte na sinabi niya na gusto niyang umalis. At sinubukan niya umano na kumbinsihin siya na pag-isipan muna ang desisyon sa umaga. Nang maglaon, bandang 7 ng umaga, muling binugbog si Saltanat ng napakatindi kaya't hindi na siya nakaligtas. Unang nakita sina Kuwandi at Saltanat na pumapasok sa Bao Restaurant bago mag 9:15 ng gabi noong November 8. Sumunod silang nakita na naglalakad sa labas ng 12:45 ng hating gabi. Kitang-kita na nagtatalo. Iniabot ni Kuwandi ang isang overcoat kay Saltanat na una niyang tinanggihan pero kinuha rin matapos ang maikling pag-uusap. Bumalik sila sa loob, kung saan nakita si Saltanat na nagte-text sa kanyang cellphone nang tinawagan niya ang kanyang kapatid. Agad na sumilip si Kuwandi sa kanyang cellphone at ang kanyang body language ay nagpapakita ng inis. Gayunpaman, bandang 1:00 ng umaga, nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Nakatayo si Saltanat sa isang sulok habang si Kuwandi ay nagyoyosi. Nagpatotoo siya na sinubukan niyang kalmahin si Saltanat. Sinasabing magpahinga muna, matulog, at pag-isipan ang desisyon sa umaga. Ang kanilang pag-uusap, puno ng kilos ng kamay, ay nagpapakita na ito'y pagtatalo sa personal na mga bagay. Sa paglilitis, ipinagtanggol ng team ni Kuwandi na si Saltanat ay labis na lasing kaya halos hindi na siya makatayo. Tinugunan ng prosekusyon na sinasabing hindi mga eksperto sa body language ang depensa at pinapaalalahanan na tanging bahagyang bakas ng alak ang natagpuan sa kanyang sistema. Ipinakita ng footage na nakatayo si Kuwandi sa harap ni Saltanat. Inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo at mukha, na lalo pang nagpakita ng tensyon sa pangyayari. Sa eksenang iyon,
makikita ang matinding kaso ng pang-aabuso sa tahanan sa pagitan ng isang lalaki, si Kwandi, at ang kanyang asawa na si Saltanat, na may naganap sa loob ng ilang oras sa isang pampublikong lugar at kalaunan sa loob ng isang restaurant. Sa simula, si Saltanat ay nakasandal sa pader. Hindi gumaganti ng galaw kay Kwandi, habang si Kwandi naman ay may kontrol sa kanya. Hinihila ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at sinasakop ang kanyang personal na espasyo. Ang dominasyon ni Kwandi ay nagpapakita ng isang pang-aabuso na nagtatangkang kontrolin ang bawat aspeto ng sitwasyon. Kahit pa sinasabi ni Kwandi na sinusubukan lang niyang makipag-usap ng maayos, si Saltanat ay mukhang walang interes at tila nasa ibang isip. Malamang ay iniisip na umalis ngunit nararamdaman na nakulong siya sa psikolohikal at pisikal na pagkakahawak ni Kwandi. Gayunpaman, sa pampublikong lugar, nagawa nilang magmukhang normal upang hindi makakuha ng atensyon. Ngunit lumala ang sitwasyon nang bumalik sila sa restaurant bandang 1:15 ng madaling araw. Patuloy ang kanilang pagtatalo na walang nagiging resolusyon. Nang sumapit ang 2:30 ng madaling araw, bumalik sila sa restaurant. Si Saltanat ay dumiretso sa VIP room habang si Kwandi ay pumunta sa bar. Muling nakita sila bandang 7 ng umaga. Kapwa may mas kaunting suot na damit, na maaaring nagpatanggal ng ilang saplot. Si Saltanat, na nakasuot lamang ng mahabang jacket, ay hindi tumutugon sa mga pagtatangka ni Kwandi na makipag-usap. 7:15 ng umaga, pumasok muna si Saltanat, hindi hinawakan ang pinto para kay Kwandi, dahilan upang mahulog ang kanyang cellphone. Pagkapasok nila, agad na naging marahas si Kwandi. Hinawakan niya ang ulo ni Saltanat gamit ang dalawang kamay. Marahas na inuga at itinulak siya, dahilan upang bumagsak ito sa sahig sa takot. Habang siya'y nakabaluktot sa sahig, 3 beses siyang sinipa ni Kwandi ng papalakas. Pagkatapos, binuhat niya si Saltanat sa pamamagitan ng ulo, sa kabila ng pagkahilo nito, at malakas na sinampal kaya tumama ang kanyang ulo sa pader. Habang hinahawakan ni Saltanat ang kanyang ulo sa sakit, lalong naging marahas si Kwandi. Sinakal siya, at sinampal muli. Sa kabila ng pagkahilo at kawalan ng laban, sinubukang lumakad ni Saltanat palayo. Ngunit patuloy na sumusunod si Kwandi, nagpapahiwatig na malayo pa ang katapusan ng pang-aabuso, na nakaranas ng brutal na pag-atake mula sa kanyang sariling asawang si Kwandi. Bandang 7:18 ng umaga, nakuhanan ng CCTV si Kwandi na marahas na hinihila ang kanyang asawa sa buhok papunta sa banyo. Lumabas sila makalipas ang 1.5 minuto. At kitang-kita na hirap si Saltanat na makatayo. Muli niyang hinila ang asawa papunta sa VIP room, kung saan siya natagpuang patay. Ang footage ay nagpapakita ng kanyang matinding sakit at takot, na tila ba ang kalupitan ay nagpatuloy kahit na hindi nakita sa CCTV kamera. Sa korte, itinanggi ni Kwandi na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sinasabing lasing ito, inamin niyang itinulak at sinampal niya ito, ngunit iginiit na hindi niya sinadyang saktan ito. Sinasabing nakuha nito ang mga fatal injuries dahil sa paulit-ulit na pagkahulog. Gayunpaman, itinuring na hindi kapanipaniwala ng hurado at ng forensic expert ang testimonya ni Kwandi, dahil ang mga sugat ay masyadong malupit na para magmula lamang sa pagkahulog at may mga palatandaan ng pagkakasakal. Nakuhanan din ng CCTV si Bazan, pinsan ni Kwandi, na pumasok sa restaurant wala pang 3 oras ang nakalipas. Dumiretso sa VIP booth at binalot ang katawan ng biktima sa kumot. Inutusan ni Batan ang mga tauhan ng restaurant na umalis at sinubukang burahin ang CCTV footage at patayin ang mga kamera. Sa kabutihang palad, nabawi ng isang digital forensic team ang footage, na naging mahalagang ebidensya sa paglilitis. Ayon sa mga ulat, tumaas ang seguridad sa lugar dahil sa inaasahang pagbisita ni Russian President, na kinailangang kanselahin. Sinubukan ni Kwandi, kasama ang tulong ni Bazan, na pagtakpan ang kanilang mga bakas sa pamamagitan ng pagbura ng footage at pagkontrol sa eksena. Ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap na nagdulot sa kanilang pagkakasakdal. Gayunpaman, si Kwandi ay kinuha ang cellphone ni Saltanat at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lungsod upang magpakalat ng maling GPS pings. Pinapakitang buhay at kumikilos pa si Saltanat. Dinala niya ang cellphone sa isang fitness center. Saka inilagay ito sa airplane mode bago ibalik sa kanilang bahay. Dahil dito, napaniwala niya ang kapatid ni Saltanat na si Atek na okay lang ang kanyang kapatid dahil nakikita niya ang GPS location nito. Noong November 8,
Nag-text si Saltanat sa kanyang kapatid ng 12:40 ng madaling araw. Sinasabing kukuha siya ng taxi at pupunta roon. Dahil ramdam ang lungkot sa boses ng kapatid, sinabi ni Atek na magpunta ito sa kanya. Sinundan niya ang lokasyon ng cellphone ni Saltanat papunta sa Gastro Center, kung saan nag-text ito. Ngunit pagdating ng 2:05 ng madaling araw, nabasa ni Saltanat ang mensahe at tumawag sandali bago putulin ang linya. Ang huling lokasyon ng telepono ay nasa malapit sa Talent Towers Building, kung saan naroon ang Ritz-Carlton, kaya inakala niyang doon nagpalipas ng gabi ang kanyang kapatid. Sumapit ang 7:46 ng umaga, nakuhanan ng CCTV sina Saltanat at Kuandi na naglalakad sa labas. Nag-text ulit si Atek sa kanyang kapatid at nakita niyang nasa Talent Towers pa rin ang lokasyon ng cellphone, kaya inisip niyang natutulog pa ito. Nang tanghali, nabasa ang mensahe niya, kaya't inakala niyang naka-check out na ito. Subalit kinagabihan, tumawag ang kaibigang si Lenara at sinabing naaresto ang asawa ni Saltanat. Hinihinalang siya ang pumatay dito, na nagdulot ng matinding pagkabigla kay Atek. Sinuri ni Atek ang GPS at nakita niyang nasa bahay ni Saltanat ang lokasyon. Agad siyang nagpunta roon pero walang tao at patay ang mga ilaw. Nagmadali siyang pumunta sa restaurant kung saan nag-text si Saltanat sa kanya. At doon natuklasan ang malagim na katotohanan. Tinawagan niya ang kanilang ama. Ngunit narinig ng ina nila ang pag-uusap at nagkagulo sa kanilang bahay sa pag-alam ng pagkamatay ni Saltanat. Nagsimula ang paglilitis kay Kuandi noong buwan ng Marso, taong 2024, na ipinalabas sa online video. Si Kuandi, na pinalaki sa marangyang buhay, ay sinubukang umapela sa konserbatibong mga paniniwala ng lipunan sa pamamagitan ng pagdidiin sa di umano'y hindi tamang asal at adiksyon ng kanyang asawa. Ngunit pumalpak ito dahil sa CCTV footage at kasaysayan ng kanilang pagsasama, na nagpakitang siya ang tanging suspect. Nagsimula ang mga protesta ng publiko na kinukondena ang double standards na ipinakita ng depensa. Nahatulan si Kuandi ng pagkakasala sa torture at pagpatay, at binigyan ng sentensyang 7 years para sa torture at 20 years para sa pagpatay, na pinagsama para sa kabuuang 24 years. Ang pinsan niyang si Bazan, direktor ng Gastro Center, ay napatunayang nagtago ng seryosong krimen at sinentensyahan ng 4 years sa medium security prison, na may credit para sa oras na nagsilbi na. Ang kamatayan ni Saltanar Nukenova ay nagdulot ng malawakang panawagan para sa reforma sa batas. Ang Saltanat Law ay itinulak sa sistema ng hustisya at magiging epektibo sa buwan ng June taong 2024, na nagkakriminalisa sa lahat ng anyo ng domestic abuse at nag-uutos ng investigasyon ng pulisya sa ganitong mga kaso. Bagamat trahedya, ang pagkamatay ni Saltanat ay naging daan sa mahahalagang pagbabago sa batas sa Kazakhstan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.